share ko sa inyo, yung natutunan ko. Okay, ito yung mga common problem na kumukuha ng passport. Okay, appointment already exists. So ito ba yung common problem mo ngayon? Appointment already exists. Kumukuha ka ng slot pero hindi mo siya makuha-kuha kasi appointment already exists ka na. Okay, so bakit ba nangyayari ang ganyang bagay? Appointment already exists. So ito yung isang dahilan dyan. Kasagutin ko yung mga tanong nyo. So marahil ikaw yung nagpapabook, nabigyan mo ng information yung kausap mo at nabook ka. Okay, so yun, nabook ka na, pero yun nga lang, hindi mo nagustuhan yung date na nakuha mo at yung oras. Okay, so hindi na po siya kasi makakancel. Okay, kaya kung kukuha ka ng panibago at ulitin mo yun, lalabas po talaga doon appointment already exists na. Okay, kasi nabook ka na po nung una. Okay, so ang gagawin mo lang dyan is maghihintay ka ng 3 days para makancel po yun. Okay, pero ito yung kadalasan naman na pwedeng mangyari. So pag nabook ka ng una, pwede mo pa siyang ulitin ng pangalawa hanggang 2 beses. Okay, so yung pangatlo po, so doon na magkakaroon ng appointment already exists. Okay, kaya make sure guys, pag kukuha ka ng slot mo, make sure tama yung mga information ilalagay mo. Kasi napakahirap pong kumuha ng slot ngayon. Segundo lang pong binibilang yan, wala na po agad kayo makikita sa DFA site. Ito pa yung isang nangyayari niyan guys. So nakakuha ka ng slot pero walang dumating na reference number. Okay, so ang mangyayari po niyan guys, so pag hindi po dumating yung reference number ng 3 days, so automatic cancel na po yun. Yung nga lang, hindi ka po makakuha ng panibago kasi naka-appointment ka pa doon. So kadalasan ganun guys, ang tinatagal nun is almost 5 days ang tinatagal nun. Okay, para makakuha ng panibagong slot. Okay, so kadalasan nangyayari po kasi yan, so nakakuha ka ng slot is walang dumating na reference number. Okay, so wala ka po magagawa doon, kundi kailangan mong hintayin yung reference number mo. At pag hindi dumating yun at nagkaroon ka ng appointment already exists, kailangan mong maghintay talaga na ma-expired yung unang binook mo. So kaya maging maingat po sa pagkuha ng appointment nyo. Okay, so pag ito po yung lumabas na sa inyo na reference number po, so yung reference number po na nakita nyo dyan sa screen, hindi po talaga siya makakancel. Okay, so makakancel lang po yan kasi pag binayaran mo yan. Okay, so pag binayaran mo yan, ibig sabihin yun yung schedule mo. Okay, yung nga lang ang problema dyan, pag binayaran mo yan, sayang yung pera mo kasi hindi mo nga gusto yung slot na yon. Okay, dahil lang gusto mo i-cancel yung appointment mo nung una. Okay, so hindi po talaga siya makakancel pag reference number lang. So pag binayaran mo yung reference number na yan, doon pa na siya makakaroon ng way para i-cancel yon. Okay, so nakakalungkot nga lang po niyan, hindi po siya refundable pag kinancel mo yung binayaran mo. Okay, so isa pa guys, so ang reference number mo po is tututusin po 24 hours lang po talaga yan, dapat mabayaran mo siya kasi may expired yan. Okay, pero ngayon po inaabot siya ng halos 3 days bago siya ma-expired. So makikita mo po doon yung sa yung expiration pag nagkaroon ka ng appointment sa process payment, makikita niyo po doon yung expiration. Okay, so ulos umaabot siya ng 3 days. Okay, so kaya maganda, make sure na pag kukuha ka ng slot is minum ka ng ready pera kasi hindi po siya katulad ng dati na doon mo babayaran yung passport mo sa mismong DFA. So ito po ngayon is online appointment, ibig sabihin online na po ang pagbabayad ng passport. Okay, so saan mo ba pwedeng bayaran ng passport mo? Okay, so pwede 7-Eleven, pwedeng GCash, pwedeng Paymaya. Okay, so pwedeng Robinson Supermarket, Villarica, so Bayad Center, Western Union. So diyan mo pwedeng bayaran yung iyong passport. Okay, so hindi na po yan katulad ng dati na doon mo babayaran yung passport mo sa mismong araw ng appointment mo. Okay, so pag ginawa mo yun, doon mo binayaran yung passport mo, pagpunta mo doon, hindi ka papasukin ng guard kasi wala kang appointment. Kasi hindi po nila in-acknowledge yung reference number mo. Kasi yung nga po is ma-expiration yan 3 days lang. So yun lang guys, so hopefully meron ka natutunan sa ginawa kong video and hopefully nakatulong sa itong video nito. Okay, so kung may kakilala ka din na ganito yung problema, so appointment already exists, so pwede mong i-share yung video ko to para at least matulungan nyo yung kaibigan nyo na problema din dito. Okay, so yun lang guys, kung may mga tanong pa kayo na hindi naintindihan, comment lang kayo sa comment section ko sa baba para masagot ko at matulungan ko din kayo sa mga problema nyo. Problema sa appointment, hindi po sa pera. Kasi wala din po akong pera. Okay, so yun lang guys, so ulitin ko. So kung nakatulong sa iyo, so paki-subscribe na yung aking channel. Okay, paki-support na lang din sa mga ginagawa kong video.
So, yun lang guys. So, thank you and see you next video.